Ang personalidad na ito ay kinagigiliwan sa social media, lalo na pagdating sa TikTok dahil di umano kaboses niya si Jessica Soho. Nakakaaliw talaga. Kaya naman kinatatawanan ito ng mga tao. Kuwang-kuwang kilos ang postura, ang boses pati ang pananamit. Nakakatuwa talaga. Marami siyang ginagaya. Pero ang pumuko talaga ng atensyon sa kanya ay walang iba kundi si Miss Jessica Soho. Mapapanood natin sa video na ito. Siya naman ay si Jessica na mukbangers. At ito pa, ang Jessica na weather forecaster. At hindi lang yan, meron pang Jessica Soho na talaga nga namang reporter at nagre-report pa sa may bandang sementeryo. Kaya nakakatuwa talaga. Makikilala natin siya. Walang iba kung hindi si Dennis Gaspar mula sa Zamboanga. Talagang kinarir niya ang pagiging isang Miss Jessica Soho. Kaya naman, lumipad ang team ng KMJS papuntang Zamboanga para mas makilala pa ng gusto. Itong si Dennis, sa kanilang lugar ay mas kilala siya bilang si Dora de Zamboanga dahil ginagaya niya itong si Dora the Explorer at isa siyang content creator. Kaya naman ay kilalang kilala siya sa kanilang lugar. Marami natutuwa at kinagigiliwan ang kanyang mga ginagawa. Ngunit kapag ginagaya niya na si Miss Jessica Soho, ang tawag niya na sa kanyang sarili ay nagtatransform siya bilang si Jessica Toho. Kaya daw kasi Jessica Toho ang binansag niya sa kanyang sarili dahil ang salitang Toho pala sa Chabacano, ang ibig sabihin nito ay walang pera dahil sariling konsepto, sariling gasto, sariling hirap, pagod, sarili lahat ginagawa niya ang content na ito. At bakit si Jessica Soho ang pinili niya? Dahil si Jessica Soho ay nakapagbigay ng aliw, nakapunta ng ibang lugar, nakapaghatid ng iba't ibang klase ng mga balita, may lakas ng loob, mayroong power ang boses. Talagang kapag nagbato, dire-diretso at merong katalinuhan nga naman at napakahusay. Kaya tuluyan talaga na-inspire itong si Dennis o mas kilala bilang si Jessica Toho. Kaya ginagaya na rin daw niya ang boses nito at pananalita. Nakuha na rin niya ang intonation, ang tamang postura at nakakuha rin siya ng teknik. Dapat titinisan niya ang konting boses nito, paliliitin niya ng konti at malumani lamang itong magsalita. Dapat ang parehong kamay ay magkahawak sa harapan at itutuon niya ito sa may bandang tiyan at tuwid ang pagtatayo. Ang mga tao sa kanilang lugar ay naaaliw sa kanya. Sabi pa nga niya para daw siya nanonood daw ng KMJS kapag naririnig niya ang boses nitong si Dennis o si Jessica Toho. Kaya naman nagbigay ng tips itong si Jessica Toho upang gayahin nga naman ng maayos ang kanyang iniidolo na si Miss Jessica. Ganito pala ang mga tips, kaya nakakuha tayo mga kapuso. Doon na raw niya inaral ang mga ginagawa nito ni Miss Jessica simula nang ginaya niya ito. Nagsimula lamang daw ito sa pagpaprank ng kaibigan niya dahil ginagaya daw nila yung the number you have dialed. Ginatungan daw niya ito ng di umano. Kaya napatawa ang kanyang kaibigan sa kabilang linya. Mula noon ay naisipan niyang parang habay ito. Kaya ginawa niya na ito, nagayahin si Miss Jessica. Simula doon nung nagkaroon na raw siya ng mga iba pang oportunidad. Iniimbitahan na raw siya sa mga birthdays sa kung ano pang mga selebrasyon para makapagbigay ng aliw at saya sa mga manonood. Kaya naman laking tulong ito para sa kanya. Ang kinikita daw niya bilang isang vlogger ay 20 to 30,000 a month. Malaking tulong daw ito para sa pagdadialysis niya dahil meron siyang kidney disease na halos 7 taon niya nang iniinda. Naging rason daw ito para ihinto niya ang profesyon niya bilang isang guro. Kaya nagkakaroon siya ng session na umaabot na 1,000 plus at bukod pa riyan, bumibili pa siya ng gamot. Kaya naman, magmula sa Zamboanga ay sinundo ng Team Jessica si Dennis upang dalhin siya sa Quezon City para makapanayam at makita ng personal ang kanyang iniidolo dahil wala siyang ibang hinihiling na achievement kundi ang makita ng personal itong si Miss Jessica Soho.
Kaya naman tuwang-tuwa siya at laking gulat niya nang makita niya ito. Samantala, isang ala Jessica Soho din ang tila ba advance pagdating sa gabi ng lagim. Nagkakatuwa ng mga magkakaibigan na ito mula sa TikTok video at sikat na rin siya ngayon sa social media dahil sa panggagaya di umano sa boses ng nag-iisang Jessica Soho. Ayon sa kwento ni Carlo, nagkakatuwaan daw silang mga magkakaibigan. Pinagtripan daw nila ang lugar ng Tagaytay dahil nga medyo foggy. Kaya naman habang sila nagkakape ay parang nga namang creepy ang lugar. At bukod pa riyon, nag-picture sila. Nakita daw nila na isa sa mga kaibigan niya ay parang ulo lamang daw na lumulutang at wala itong katawan. Kaya nagkaroon sila ng kaunting kaba. Kaya pinagtripan nila ito. Kaya sa araw na iyon ay nag-ala Jessica Soho itong si Carlo. Kaya naman maraming naaliw at within a month umabot na ito ng 1 million views. Nagkaroon talaga na engagement and recognition galing sa mga netizens at ayon pa nga sa kaibigan nito ni Carlo na si Tom, kapag nakapikit daw mga mata nila, pinapakinggan lamang daw nila ang boses nito ni Carlo at tingin na nila ay parang kaibigan na raw nila si Jessica Soho at parang kasama na raw nila ito. Marami na rin mga good feedbacks galing sa mga netizens ang natanggap nito ni Carlo na talagang aliw na aliw talaga sa kanya. Simula noon ay talaga nga namang inaral niya na ang mga salita nito ni Jessica Soho at ang gustong-gusto raw na linya ni Jessica na kanyang gustong gayahin kapag nanonood siya ng mga kababalaghan tulad na lamang ng Gabi ng Lagim, ang mga kaluluwa na di matahimik. Kaya naman ay sinalang siya sa pagre-report sa may sementeryo. Kaya naman talaga ay inaral niya ng maigi ang bawat kilos, pananalita, maging sa postura ng kanyang iniidolo nang sa gayon ay makapaghatid siya ng aliw sa mga manonood. At ito pa ang breaking news, meron daw UFO or unidentified floating object. O, di ba nakakatawa? Nakasakay pa sa may bangka at binabalita niya ang mga basura na nagkalat sa ilog. Samantala, eto na, nagkita na ang dalawa mula sa Quezon City. Nagkaharap sina Miss Jessica Soho at ang isa pang gumagaya kay Jessica Soho na si Carlo. Nagkamustahan sila. Kamusta ka ngayon, Miss Jessica Soho? Okay naman ako. Ikaw, kamusta ka naman, Mr. Jessica Soho? Habang sila nag-uusap, habang ginagaya nila ang boses ng kanilang iniidolo, hindi nila alam na nasa likod pala ng kurtina itong totoong Jessica Soho. At nagbiro pa nga si Jessica, sabi niya, may gumagaya pa ng boses ko. Mga impostor, at yung isa pa ginagaya yung pangalan ko, Jessica Soho daw. Tara na, lapitan natin sila. At nang pumasok na nga itong si Jessica Soho mula sa kwarto, laking gulat nila. Hindi nila talaga sukat akalain na nandiyadyaan pala ang orihinal na si Jessica Soho. At sabi pa nga niya, sino tong dalawang to ng mga copycat? Nagbiro pa siya. Talagang na-overwhelm ang dalawa. Sabi pa nga niya, damit ko ba yan o suot mo? Joke lang. Ayan, talagang natuwa sila. At dahil nga dito, hindi na rin napigilan ni Dennis o ni Jessica Soho na maging emosyonal at ikwento niya ang mga dahilan kung bakit naging idolo niya si Jessica. Talagang inspirasyon niya ito dahil nga sa paghahatid ng mga balita. Nagpapasalamat siya ng marami dahil nagbibigay ito ng mga dekalibring balita na talaga nga namang maraming ang makakarelate at matututunan sa mga binabahagi nilang impormasyon tuwing linggo ng gabi. Naaliw daw siya sa panonood nito at laking tulong na rin ang kanyang ginagawa sa pang-araw-araw na panggastos dahil nga kumikita siya sa paggagawa ng mga content kahit walang consent mismo ni Miss Jessica. At ayon naman kay Jessica ay okay lamang daw sa kanya. Ang sabi pa nga niya talaga nga namang very overwhelmed ang kanilang ginagawa at na-appreciate niya ito. At ganoon din naman itong si Carlo. Talagang naaliw siya at nagpapasalamat siya ng marami kay Jessica. Sabi nga ni Jessica ay imitation is very flattery. Kaya laking pasalamat din ni Jessica dahil nga ang target nga naman niya ay yung mga kagaya nilang mga mamamayan na simple lamang na tila ba kahit hindi kilala sa ating bayan
talagang na-appreciate ang programang KMJS, yung makapag-inspire sa mga manonood. Kaya nga naman talagang laki ng pasasalamat ni Jessica dahil may mga na-inspire siya mga tao kagaya na lamang ni Carlo at Dennis. At dahil dyan, yamang ginagaya rin naman nila itong si Jessica, binigyan niya ito ng pagsubok na mag-report at binigyan niya ito na kunwari breaking news daw ang topic kay Dennis at meron daw sunog sa ganitong lugar. Kaya naman sumalang na agad itong si Dennis at nagpakilala bilang si Jessica Toho na talaga nga naman kinaaliwan ni Miss Jessica. Talagang tuwang-tuwa siya habang pinapanood niya ito. Hindi naman talaga nagpatalo agad tong si Dennis dahil na-deliver naman niya ito ng maayos. Sabi naman ni Jessica, pasado sa akin na ang galing yun nga lang medyo mabagal pa ang boses. Kailangan Dennis kapag ganitong breaking news, kailangan mabilis kasi may sunog. Samantala, sinabi naman niya, pasado naman daw sa kanya. Samantala, binigyan niya na ng task itong si Carlo. Nagkaroon daw ng lindol. Paano niya ito i-deliver? At ito na nga, sumalang na nga si Carlo sa pagbabalita. Meron daw 6.9 magnitude. Grabe naman ang lakas nun. Diba? Tapos binigyan pa niya ng another challenge. Sabi, halimbawa nagre-report ka tapos lumilindol. Diba? So, na-deliver naman ito ng maayos si Carlo dahil nagbigay talaga siya ng talagang natumbok niya 'Di ba nagseta siya ng mag-cover, duck, 'di ba, at magtago sa mga ilalim ng lamesa. Kaya naman pasado rin ito kay Jessica Soho. May kita natin na magkakaiba man ng tinig, ngunit isang kanilang hangarin ang makapagbigay ng aliw at saya sa mga kapwa natin. Kaya naman sa tulad ni Carlo at Dennis, laking pasalamat natin dahil mga kagaya nila ay talagang naghahatid ng saya sa ating lipunan. At dito na po nagtatapos ang episode na ito mga kapuso. Maraming salamat sa inyong panonood. Kaya naman ay sabay-sabay tayo magsabi ng IKMJS na yan.